lumilitaw dito na ikaw ay deceptive, ikaw ay nagsisinungaling, bumagsak ka. Sa mga administrative cases, labor cases, Sa experience ko po, Your Honor, mula po nung mapasa ko ng 1999, almost 5 times na po akong nag-testify po sa korte. so tinanggap ng husgado, Yes po. with the consent of the councils, yung naging resulta ng inyong investigasyon. Yes, Your Honor. At nakatulong yon sa madaling pag-dispose ng kaso. Yes po. So hindi pa kayo na overrule ng husgado na mali yung inyong pinapatunayan. So, for Your Honor, wala po ako nag-experience po ganun po. So aside from criminal investigations, yung mga employment ng mga nag-a-apply sa bangko, yung mga ibang investigasyon, may mga nire-refer ba sa inyo yung mga malalaking kumpanya, pribado? Meron naman po, Your Honor. Ginagamit nila yan sa pag-hire nila, yung mga hiring process nila. Meron po. Yes po. Yung may mga government offices natin, BID, kinukuha rin kayo? Usually po kasi, Your Honor, yung sa mga agent applicant lang po, sa agent applicant lang po kami nagkakandak po ng pre-employment screening po. So, Dr. Papa, can you now affirm that the examiners who conducted the polygraph examinations that this committee is dealing with are indeed experts and worthy of consideration by this committee? Yes, Mr. Chair, I affirm. So, I have here in my possession the results of the polygraph exams. And with the permission of my colleagues here, siguro para to divide the labor here, the committee will assign to the two gentlemen present in this committee hearing or members of this committee. I'm now referring to the Ruiz couple. So siguro if Senator Estrada can handle the husband's polygraph examination, which you have in your possession, and then Senator Tulfo, in the interest of time, will handle the polygraph results of the wife, Mrs. Ruiz. The role of this committee would be abbreviated. If the gentleman can concur with the chair, I now give the floor to Mr. Chair, pwede ako mauna kasi si marami na ako nag-antay na Senator hearing. Tulfo. Mabilis lang po Siguro ito. ang ibibigay ko sa iyo yung tungkol kay, if you have in your possession the results of Mrs. Ruiz. According to age, Mr. Chair. Mrs. Ruiz, and then ang pwede niyo pong tanungin, Senator Tulfo, since this is an official document, pwede niyo tanungin yung nag-conduct ng examination na tinanong Hindi na, natin Mr. kanina. Chair, nakita ko naman yung kanyang credibility. Nakita ko na yung kanyang qualification. So, I don't have to focus question on them. Mrs. Ruiz. Senator Estrada will focus on Mr. Ruiz. And then, if you're done with your questioning, we'll let Senator Estrada jump in. Pero bago Go ahead. lahat, Mr. Chair, meron na akong kikwento na reliable talaga ang lie detector test, polygraph test. Depende kung sinong agency ang gumagawa. Of course, in this case, NBI, mas lalo pa para sa akin. Although pag meron akong kailangan ipa-polygraph test sa programa ko, Truth Verifier yung na-hire namin, which is also a very credible agency sa detector test. Ikikwento ko lang po, recently meron pong isang pamilya minasakar, yung misis pinatay ng tadtad na saksak kasama yung kanyang dalawang anak. Okay? And then, na-interview ko po yung mister. Sinabi niya na wala siyang kinalaman doon sa krimen. Bakit niya gagawin yon? Bakit niya papatayin yung kanyang nanay, ay yung kanyang misis at yung kanyang mga anak? Imamassacre niya. Hanggang sa yung mga police blanco, they don't know kung sino yung suspect. Nung lie detector test ko po, yung si mister, nung makita ng mga police na deceptive siya, doon nagkaroon ng idea yung police kung paano nila atakehin yung pag-imbestiga. So, ang ginawa ng mga police, pinariinak yung father nung pamilya at doon nahuli siya. And because of the lie detector test, inamin ng kapulisan nang dahil po sa inyo, Mr. Tulfo, nung hinamon mo ng lie detector test si Mr. at pumayag, doon namin siya nakahon. Pero kung hindi dahil sa lie detector test, hindi namin siya makahon dahil sobrang kasinungalingan parang ginagawa nito. Kumbaga,
matindi sa pagsisinungaling yung mister kasi palagi niya sinasabi, bakit ko imamasaker yung misis ko at dalawang anak ko? Why would I do that? Hindi pa naman ako sira ulo. Pero dahil sa lie detector test, nakahon siya. Now, having said that, ano sa palagay mo, pasado ka o hindi? Hulaan mo. Ako po yung nagsasabi ng totoo. Hindi, Hindi nga, ang tanong ko lang, Hindi sa ko palagay pa mo, alam. ikaw ba'y pumasa o bumagsak? Yun lang sagutin mo. Basta po ang sa akin. Hindi nga, sagutin mo lang sa palagay mo, anong feeling mo? Feeling mo ba ikaw ay pumasa o bumagsak? Opo. Pumasa po. Pumasa. Tulfo, matanong ko lang, with your indulgence. Nung po kayo ay sumailalim sa lie detector test, kasama po yung inyong mga abogado? Wala po. Si Attorney Mortel lang po ang nandoon. Attorney Mortel. So, wala yung abogado nyo sa loob? Wala po, Your Honor, Mr. Chair. Okay. Pero may abogado nandun, yung committee chairman, yung committee secretary. Papirma lang noon. Okay, go ahead, go ahead. And upon your request, kasi sa ngalan ng patas na paghihiring dito, di ba, ako naghamon sa inyo at hanggang sa pumayag kayong dalawa after consulting with your lawyers. And then, sabi ko, para maging patas, hinamon ko rin yung dalawa at pumayag yung dalawa. Tama? Maliwanag. Ikaw lang, tapos aakyat na ako. Lumilitaw dito na ikaw ay deceptive. Ikaw ay nagsisinungaling. Bumagsak ka.